Hello po mga ka-troopers, welcome po sa Mr. Troopers Channel. Ang channel po na ito ay ginawa para ipaliwanag at bigyan ng reaksyon ang bagay-bagay sa patas na paraan. Ako po ang sekretarya ni Mr. Troopers. Welcome po sa ating channel. Ang channel na to ay kaakibat ng ChatGPT AI para sa paliwanag at definasyon. So disclaimer lang po, ang mga pahayag at opinion ng content na ito ay base sa mga nakalap na research at content ukol sa video, paksa, idea mula sa online, hindi po namin inaangkin ang anuman copyright ng ibang channel, or content. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to click subscribe and hit the bell button below. Simulan natin ukol sa paglilinaw ng kahulugan sa Throne Grant at sa gift. Bago ang lahat, sino po ang may otoridad na magpayag ng mga iyan? Ito po ang paliwanag dyan. Simulan natin. Monetization. ChatGPT. What is monetization? Monetization refers to the process of generating revenue or profits from a product, service, or asset. It involves converting something into a form that can be traded or exchanged for money. Monetization can apply to various entities, including businesses, websites, apps, content creators, and assets like intellectual property or data. In the context of online platforms, monetization often involves strategies to generate income from digital products or services. Some common monetization methods include advertising, displaying advertisements on websites, apps, or videos and earning revenue based on views, clicks, or conversions. Subscription model, charging users a recurring fee or subscription to apps, premium services, or features. E-commerce, selling products or services directly through an online store. Freemium model, offering a basic version of a product or service for free and charging for additional features or upgrades. Affiliate marketing, earning commissions by promoting and selling other companies, products or services through personalized referral links. Licensing or selling intellectual property, generating revenue by licensing the use of copyrighted material, patents, trademarks, or selling them outright. Data monetization, analyzing and selling collected data to third parties for marketing, research, or other purposes, while ensuring privacy and legal compliance. It's important to note that monetization strategies can vary depending on the industry, target audience, and specific goals of an individual or organization. Tagalog please. Ang monetization sa Tagalog ay pagpapapera o pagpapaperya. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pagkuha ng kita o pakinabang mula sa isang bagay sa pamamagitan ng pagpapalit o pagkonberto nito sa salapi. Halimbawa ng monetization ay ang pagbebenta ng produkto, pagpapakita ng mga ads, o pagsisingil ng bayad sa mga serbisyo. So saan ba nagaganap ang monetization? Kadalasan pag pera sa bangko yun nagagnap. Ka-transact yun bangko, account transfer, bilang kabayaran o bayad. Ang susunod naman ang grant. Or sa Tagalog is magbigay. So ChatGPT. What is grant? In English, the word grant can have a few different meanings depending on the context. As a verb, to grant means to give or bestow something, often as a formal or official act. It can involve providing funds, resources, or approval for a specific purpose. For example, a government agency may grant funding to a research project, or a scholarship committee may grant a student financial aid.
As a noun, a grant refers to a sum of money or resources given for a particular purpose or project. It can be provided by a government, organization, or institution to support research, education, community development, or other initiatives. Grants often have specific requirements and guidelines that need to be followed by the recipient. In legal terms, a grant can refer to the transfer of properties from one party to another. It is a formal act that legally conveys ownership or authority. For example, a landowner may grant an easement to allow someone else to use a portion of their land. It's worth noting that the specific meaning of grant can vary depending on the field or context in which it's used. Sa Tagalog, sa konteksto ng pananalapi, ang grant ay tumutukoy sa isang halaga ng pera o pondo na ibinibigay ng isang ahensya, institusyon, o organisasyon sa ibang entidad o individual para sa isang partikular na layunin o proyekto. Ang mga grant na pangpananalapi ay karaniwang ibinibigay upang suportahan ang mga gawain sa edukasyon, pananaliksik, pag-unlad ng komunidad, sining at kultura, pangangalaga ng kalikasan, at iba pang mga layunin na naglalayong mapalawak ang kaalaman, pag-unlad, o kapakanan ng lipunan. Ang mga grant na ito ay maaaring ibinibigay ng pamahalaan, pribadong institusyon, o mga samahan na mayroong pondo na inilaan para sa mga proyektong ito. Ang mga aplikante o organisasyon na nais magkaroon ng grant ay kadalasang sumusunod sa mga patakaran at proseso na itinakda ng nagbibigay ng grant upang maipakita ang kanilang kwalifikasyon at kahalagahan ng proyekto. Ang mga grant na pangpananalapi ay mahalagang suporta sa pagpapaunlad ng mga proyekto at programa na may potensyal na makapaghatid ng positibong epekto sa lipunan, ekonomiya, o iba pang mga sektor ng lipunan. Grant ang ginagamit na salita sa pera binibigay ng isang institusyon o organisasyon. Bilang aplikante sumusunod sa patakaran nito. Malinaw po yun. Basic mapakikinig lang ang ating kailangan, upang maunawan ang bagay-bagay. Pakinggan po natin ang pahayag ng ating boss. Today is a very special day. I would like to make this announcement that we have done all the distribution of truets and gold in 193 countries, 193 central banking system. So this will be today, beginning of the new era, that this truets and gold that I have assigned to each central bank, to each country as their backup reserve, for their future currency, for their digital currency. Today is the time that we start, that we will claim the eradication of poverty, that we will claim all the suffering will be ended. So today is the day of progress. God gave us everything we need. So each country will be Basel III, Basel IV, Basel V compliance. They will be able to print. They will be able to issue legal tenders and digital currency. And today, we will start process and monetizing of 2HN grant. So those people who have applied for grant, they will get their monetized, their coin
by me. I'm very grateful for those people who helped me. I'm very grateful for those people, interagency, who had facilitated the access for everything I need. And I'm very grateful for all the central banking system and the government that had participated in this mission, the eradication of poverty and the beginning of new era. And this is the time that we will move for a better future. I'm grateful for everyone that has participated for our mission. God is the one who have done this for us. God bless you and thank you. This is your truly Sir Angel Ferdinand Marcos, one of the owner of Tuetsan. Thank you. Ghetto. Any reaction po? Base sa ating napakinggan, ang binibigyan diin ay ang umpisa ng araw ng monetisasyon na nagsimula na noon June 5, 2023. Sa 193 na bansa sa bawat central bank nito. Ay summary po natin. When, June 5, 2023. Where, 193 bangko. What, monetization started. Who, grant aplikante o grant beneficiary ang tinukoy. Yan po napakinggan natin sa pahayag ng ating boss. Ops, may nag-question dito. Paano yun gift? Sino nagpahayag ng gift? Sino authority ang nagsabi ng gift? Para masakat po yan, simulan natin sa kahulugan ng gift. ChatGPT. What is gift? A gift is something given willingly to someone without expecting anything in return. It is typically given to show affection, appreciation, or to celebrate a special occasion such as a birthday, anniversary, or holiday. Gifts can come in various forms, such as physical items, experiences, or even intangible gestures like acts of kindness or help. The purpose of a gift is to bring joy, express love or gratitude, and strengthen the bond between the giver and the recipient. Giving and receiving gifts is a common practice across cultures and has been a part of human tradition for centuries. ChatGPT. Sa Tagalog naman. Ang gift ay salitang English na nangangahulugan, regalo, ay isang bagay o kahit na anong uri ng handog na ibinibigay sa iba nang walang hinihinging kapalit. Ito ay maaaring isang pisikal na bagay tulad ng laruan, libro, damit, o anumang iba pang mga kagamitan. Maaari rin itong maging isang karanasan tulad ng pagkain sa isang gandang restaurant, lalakbay, o mga tiket sa isang konsyerto o palabas. Ang regalo ay kadalasang ibinibigay bilang ekspresyon ng pagmamahal, pag-aalaga, pasasalamat, o pagdiriwang sa mga espesyal na okasyon tulad ng kaarawan, anibersaryo, Pasko, tapang mga selebrasyon. Ito ay isa sa mga paraan ng pagpapahalaga at pagpapakita ng pagmamalas sa mga mahal natin sa buhay. So malinaw, ang gift ay handog ng isang tao. Realisasyon. What is gift to you? Binigay na coin nila.
Where, saan ang gift magaganap o saan ipapalit o mapapalit pa ba? When, kailan ba ang gift ipapalit, o kailan ito magsimula? Who, sino ba nagpahayag ng gift, at nagpauso nito? Ayan na paliwanag ko na po ng maayos. Grant ang ginagamit pag institusyon, grupo or organization ang nagbibigay ng may conditionis sa mga aplikant pagkakalooban nito. Gift naman pag binigay ng individual sa isang tao. Malinaw po ang mga termino. Simple listen to what you heard, to see daw is to believe. But also need to listen. Ang kredibilidad ng isang leader. It's okay to believe, unless you have proof. Who declare it? Sa ngalan po ni Mr. Troopers, ito ang kanyang sekretarya. Don't forget po to click subscribe and hit the bell button below para laging updated sa channel nato. Abangan ang susunod na video at testimony ng mga mag-monetize. To God be glory. Mga ka-troopers, hanggang sa muli. Ghetto. Ghetto.